Isang makapal, tahimik na kagubatan. Gabi na, tanging ang madilim na liwanag ng buwan ang sumisikat sa mga dahon. Umaalinggaw sa kalawakan ng kaluskos ng hangin, ang huni ng mga ligaw na hayop. May mga lugar kung saan hindi nawawala ang kadiliman, kung saan kahit liwanag ay dapat sumuko. Isang malalim na kagubatan na nakahiwalay sa labas ng mundo, kung saan ang bawat hakbang ay maaaring ang huli. At doon, lumaki ang isang bata, walang kamag-anak, tanging kalikasan at mababangis na hayop bilang kaibigan. Ang batang iyon ay si Nino. Ang imahe ng Nino na tumatakbo sa pagitan ng mga sinaunang puno kasama ang mga hayop sa kabubatan. Si Berto, ang guro ni Nino, ay nakaupo sa tabi ng apoy, nakatingin sa dilim. Si Nino, isang batang iniwan sa gitna ng gubat, ay pinalaki at tinuruan ng isang misteryosong guro. Ang gurong iyon, si Berto, ay hindi isang ordinaryong tao. Dati siyang hari ng kagubatan na ito, minsang namumuno sa lahat ng nilalang dito, ngunit ngayon ay nag-isa na siya, namumuhay ng mag-isa sa dilim. Ikinuwento ni Berto kay Nino ang tungkol sa mga lumang araw, ang mga pakikipaglaban sa mga mahiwagang nilalang at ang pagkawalang dinanas niya. Si Berto ay dating nag-iisang tagapagtanggol ng mundong ito, isang mandirigmang hindi umaatras. Pero ngayon, isinuko na niya ang lahat. Hindi na siya lumalaban. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil nakita niya ang sobrang dilim mga nilalang, mga kaaway na hindi niya kayang talunin. Tumingin si Nino sa abot tanaw, puno ng pananabik ang kanyang mga mata, na para bang may naramdaman siyang ibang buhay sa kabila ng kabubatan. Ngunit tulad ng lahat ng mga bata, si Nino ay hindi maaaring mabuhay sa kadiliman magpakailanman. Gusto niyang tuklasin ang labas ng mundo, isang mundong puno ng liwanag, puno ng mga tao, at marahil puno ng pag-asa. Narinig niya ang tungkol sa mga nayon, ang magagandang buhay na laging ayaw sabihin sa kanya ng kanyang guro. Lumabas si Nino sa kabubatan, ang kanyang mga unang hakbang sa labas ng mundo. Ang kakaibang tanawin, ang mga nayon, ang mga taong naglalakad, ang liwanag na nagniningning. At pagkatapos, isang gabi, sa ilalim ng maputlang liwanag ng buwan, nagpasya si Nino na umalis sa kabubatan. Lumabas siya sa mundong hindi niya kilala, kung saan ang bawat hakbang ay isang pagpipilian sa pagitan ng buhay at kamatayan. Pero hindi niya alam na ang outside world ay hindi ang ligtas na lugar na pinangarap niya. Dumating si Nino sa isang nayon, kung saan nakatira ang mga tao, ngunit kakaibang pakiramdam ang bumalot sa espasyo. Nagsimula siyang makaramdam ng presensya ng kakaiba. At nang tumuntong si Nino sa kanyang unang nayon, bumukas ang mga pinto, hindi lamang para salubungin siya. Isang madilim na puwersa, isang nakakatakot na sikreto ang nakatago sa mga bahay na ito. Ang mga taga-nayon na may malamig na mga mata, hindi sila ang mga taong naisip niya noon. Si Nino ay pinagmumultuhan ng isang nilalang sa dilim, halos atakihin, ngunit iniligtas ng isang leon. Sa isang iglap, nagbabago ang lahat. Isang maitim na anino ang sumugod, at si Nino ay muntik ng mabiktima ng mga nakakakilabot na nilalang mga aswang. Mga nilalang na uhaw sa dugo, mga taong hindi pa niya narinig, ngunit sila ang pinakamalaking banta na naharap niya. Tumakbo si Nino pabalik sa kabubatan,
ang kanyang mukha ay nataranta ngunit determinado. Napaatras sa isang sulok, bumalik si Nino sa kabubatan, ang tanging lugar na nararamdaman niyang ligtas siya. Ngunit kahit sa proteksyon ng malalim na kabubatan, hindi niya matatakasan ang mga multo ng nakaraan at ang mga lihim na itinatago ng gubat na ito. Isang laban hindi lamang para mabuhay, kundi para harapin din ang mga pinakamadilim na bagay sa mundong ito. Tumingin si Nino sa mga mata ng kanyang gurong si Berto, puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Ang malaking tanong sa kanyang isipan ay, mapoprotektahan ba siya ng kabubatan na ito mula sa mga mapanganib na nilalang doon? Kaya ano ang gagawin ng batang Nino kapag nahaharap siya sa mundong hindi niya lubos na nauunawaan? Maprotektahan ba siya ng malalim na kabubatan magpakailanman? O hahanapin niya ang lakas sa loob ng kanyang sarili para harapin ang kadilimang unti-unting bumabalot sa mundong ito? Isang malalim na kagubatan, mahina ang sikat ng araw sa pamamagitan ng mga dahon, ang hangin ay mahalumigmig at tahimik. Tanging kaluskos lamang ng hangin at huni ng mababangis na hayop ang umalingaw sa hangin. Sa gitna ng isang mabangis na kagubatan, kung saan walang naiwan na bakas ng tao, isang batang lalaki na nagngangalang Nino ang lumaki. Kung walang ama, walang ina, mayroon lamang mababangis na hayop at isang misteryosong guro, si Berto, na tinawag ang kanyang sarili na ang dating hari ng kabubatan na ito. Si Berto, isang lalaking may malalalim na mata, noon ay may dakilang kapangyarihan, ngunit ngayon ay namumuhay ng malungkot, nakatago sa mga anino ng mga sinaunang puno. Umupo si Nino sa tabi ni Berto, nakikinig sa mga kwento ng guro tungkol sa mga nakaraang labanan, kakaibang nilalang at lihim ng kagubatan na siya lang ang nakakaalam. Pinalaki ni Berto si Nino na parang ama. Tinuruan niya siya kung paano manghuli, kung paano mabuhay sa malupit na kalikasan, at tinuruan siya ng mga aralin ng pasensya, ang kapangyarihan ng gubat. Ang batang lalaki ay lumaki sa mga tunog ng mga hayop, natutong makipag-usap sa kalikasan, isang lugar na hindi maintindihan ng mga tao. Ngunit sa kaibuturan ni Nino, naramdaman niyang may kulang, isang hindi maipaliwanag na pagnanasa. Si Nino ay tumatakbo sa mga landas sa kagubatan, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pag-usisa at pagnanais na galugarin. Bagamat naging ligtas si Nino sa buhay sa kabubatan, hindi niya maiwasang isipin ang mundo sa labas, ang mga kakaibang nayon na laging ayaw banggitin ng kanyang gurong si Berto. Narinig niya ang mga kwento ng mga tao, ng liwanag, ng mainit na pagkain at tawanan na umaalingaw sa hangin. Ito ay isang mundo na hindi pa nakikilala ni Nino, ngunit pinagmumultuhan siya nito kaya hindi siya mapakali. Nakaupo si Nino sa tabi ng apoy, nakatitig ang mga mata sa kalangitan sa gabi. Tahimik ang paligid, tanging kaluskos lang ng mga dahon sa hangin ang maririnig. Umupo si Berto sa tabi niya, hindi umaalis sa apoy ang kanyang mga mata. Tuwing gabi, sa ilalim ng madilim na liwanag ng buwan, ang mga kaisipang iyon ay umiikot sa isipan ni Nino. Tinanong niya ang kanyang guro tungkol sa labas ng mundo, tungkol sa mga nayon, tungkol sa mga taong lagi niyang iniiwasan. Ngunit sa tuwing magtatanong siya, nanatiling tahimik si Berto, puno ng takot at walang katapusang lungkot ang kanyang mga mata. Talaga bang kasing ganda ng naisip niya ang labas ng mundo? O ito ba ay isang mundong puno ng mga bitag, kung saan hindi naiintindihan ng mga tao ang kalupitan ng mga nilalang sa dilim?
Nakaupo si Nino sa isang malaking bato, nakatingin sa abot tanaw. Ang pagnanais na tuklasin ang labas ng mundo ay lumakas at lumakas. Pakiramdam ni Nino ay hindi na siya mabubuhay sa kadilimang ito magpakailanman. Hindi niya maaaring baliwalain ang pagnanais na malaman ang tungkol sa mga nayon, tungkol sa liwanag, tungkol sa iba't ibang buhay. Ipinagbawal man ito ng kanyang guro, kahit ilang beses na niyang itinuro sa kanya ang mga panganib sa labas ng mundo, hindi nito napigilan ang pagnanais na tuklasin. Gusto niyang malaman kung ano ang nandoon, iba ba talaga, kasing ganda nga ba ng sinabi ni Berto, o isa lang itong nakakamatay na bitag. Isang gabi, sa ilalim ng maliwanag na liwanag ng buwan, nagpasya si Nino na iwan ang lahat. Aalis na sana siya para magsimula sa isang paglalakbay na hindi niya inaasahan. Ang tunog ng hangin, ang kaluskos ng mga dahon ay tila hudyat ng malaking pagbabago. At pagkatapos, isang gabi, sa ilalim ng madilim na liwanag ng buwan, gumawa ng desisyon si Nino. Aalis siya sa kagubatan, iiwan ang lahat ng pamilyar na pumasok sa mundong hindi pa niya kilala. Taglay ang pusong puno ng pag-asa at pag-uusisa, nagtakda siya, nang hindi alam na ang desisyong ito ay magbubukas ng isang mapanganib, madugong paglalakbay na magpapabago sa kanya magpakailanman. Naglakad palabas ng kagubatan si Nino, malabo at malawak ang kanyang paningin. Binabalikan niya ng huling tingin ang kagubatan, bahagi ng memorya, bahagi ng takot. Hindi alam ni Nino na bawat hakbang niya palabas ng gubat na ito ay magdadala sa kanya sa mundo na kahit ang kanyang guro ay hindi kayang protektahan. Kakailanganin niyang harapin ang mga mahiwagang nilalang, madilim na puwersa, at mga lihim na taglay ng kagubatan na ito. Pero magkakaroon kaya siya ng lakas para harapin sila? Doon nagsimula ang kwento. At nagsimula na ang paglalakbay ni Nino. Sumunod tayo dahil walang nakakaalam kung ano ang susunod na mangyayari. Isang malabo na paglubog ng araw, gininto ang liwanag na sumisikat sa mga simpleng bahay ng nayon. Nakahilera ang mga bahay, masungit ang daan, at dinig na dinig sa malayo ang ingay ng mga taong nagtatawanan. Ang saya sa hangin ay isang bagay na hindi pa naramdaman ni Nino sa kagubatan. Matapos ang mahabang paglalakbay, sa wakas ay natagpuan ni Nino ang nayon ng kanyang mga pangarap. Ibang-iba ang tanawin dito sa mabangis na kabubatan na tinawag niyang tahanan. Ang mga bahay na pulang ladrilyo, ang mga kalsadang sementadong bato, at ang mga taong nakangiting dumaraan ay nagpapahayag ng kapayapaang hindi kailanman nalaman ni Nino. Pero may mali. Pumasok si Nino sa nayon, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mga taong kumikilos, mga batang naglalaro, mga babae na namimili, mga lalaking nagtatrabaho. Isang masayang eksena, ngunit puno ng hinala ang mga mata ni Nino. Bagamat na puno ng liwanag at tawanan ang eksena, naramdaman ni Nino na may kakaibang bumabalot sa nayon. Bawat titig ng mga taga-nayon ay nagbabadya ng hindi maipaliwanag na lamig. Umalinggaw ang tawa, ngunit may pilit, isang pagkukunwari na hindi maintindihan ni Nino. Ang kanyang pakiramdam ay walang sinuman sa baryong ito ang tunay na tao. Nakilala ni Nino si Minerva, isang dalaga sa nayon. Ngumiti ito sa kanya at niyaya siya sa kanyang bahay para uminom. Siya ay may banayad na kagandahan, ngunit ang kanyang mga mata ay may malalim na bagay.
Sa nayon, nakilala ni Nino ang isang batang babae na nagngangalang Minerva. Pinapasok niya ito sa kanyang bahay. Tila may alam ang mga mata nito na hindi niya maintindihan. Ikinuwento niya ang tungkol sa nayon, ang mga kakaibang gawi na sinusunod ng mga tao rito, at ang mga hindi pangkaraniwang palatandaan na matagal nang napansin ni Minerva. Inilibot ni Minerva si Nino sa paligid ng nayon. Habang naglalakad sila, biglang isiniwalat ni Minerva ang mga hindi kapanipaniwalang katotohanan tungkol sa nayon. Sinabi niya kay Nino na hindi totoong tao ang mga tao rito. Boses ni Minerva, tahimik, apurahan. Nino, may isang bagay na hindi ko na maitatago sa iyo. Ang mga tao sa nayon na ito ay hindi kung sino ang iniisip mo. Sila ay ibang mga nilalang, mga aswang. Sila ay nagmula sa dilim, nagtatago sa likod ng mga normal na maskara. Ngunit sa maliit na pagkakamali lang ay ilalantad na nila ang kanilang tunay na kulay. At ikaw ay hinihila sa mundong walang makakatakas. Isang kakilakilabot na sikreto ang ibinunyag ni Minerva na nagpabilis ng tibok ng puso ni Nino. Matagal nang sinakop ng mga aswang, misteryoso at mabangis na nilalang ang nayong ito. At lahat ng mga taga-nayon ay maaaring maging bahagi ng madilim na pagsasabuatan na ito. Hindi makapaniwala si Nino, ngunit ang mga kakaibang pangyayari na kanyang nasasaksihan ay nagpapalinaw sa mga bagay-bagay. Isang gabi, habang naglalakad si Nino sa paligid ng nayon, natuklasan niya ang mga patay na hayop na nakakalat sa kalsada. Ang kanilang mga laman ay brutal na napunit. Isang malamig na pakiramdam ang bumabalot sa kanyang puso. Nagiging mas malinaw ang mga palatandaan nang magsimulang matuklasan ni Nino ang mga hayop na brutal na pinatay. Ang kanilang mga bangkay ay hindi pinatay sa pamamagitan ng normal na pangangaso, ngunit sa pamamagitan ng ilang hindi nakikitang puwersa. Ang mga hayop ay napunit, ang dugo ay nasa lahat ng dako, mga bakas ng isang bagay na mabangis. Alam ni Nino na hindi maaaring maging ligtas na lugar ang nayong ito. At sa sandaling makita niya ang mga hayop na iyon, isang takot ang bumangon sa kanyang puso. Biglang inatake si Nino ng isang aswang sa dilim. Ang halimaw na ito ay may anyo ng isang babae, ngunit ang mapupungay nitong mga mata at maputlang balat ay nagmukhang isang tunay na halimaw. At pagkatapos, kapag sumapit ang gabi, kapag tulog na ang lahat, hindi akalain ni Nino na sa sandaling ito, isang aswang ang kanyang haharapin. Inatake siya nito sa dilim, dumampi sa kanya ang malamig na balat nito. Ang mga mata nitong duguan ay nagmininas na parang apoy. Isang malamig na hangin ang dumaan sa kanya na nagpanginig sa kanya, ngunit sa maikling sandaling iyon, napagtanto ni Nino na ang buhay sa kabubatan ay isang labanan para sa kaligtasan na hindi niya pinaghandaan. Si Arcus, ang leon na naging kaibigan ni Nino sa kabubatan, ay lumitaw nang wala sa oras, nagmamadaling iligtas siya. Sinugod ng leon ang aswang, mabangis na lumaban. Ngunit sa kabutihang palad, dumating ang tulong sa lugar na hindi niya inaasahan. Sakto namang lumitaw si Arcus, ang leon na naging kaibigan ni Nino sa malalim na kabubatan. Sa sobrang lakas, inatake ni Arcus ang aswang, pinilit itong tumakas sa dilim. Nakahinga ng maluwag si Nino, ngunit alam niyang kasisimula pa lang ng panganib na ito. Tumingin si Nino sa mga mata ni Arcus,
nagniningning ang kanyang mga mata sa pasasalamat at takot. Alam niya na, mula ngayon, hindi na magiging ligtas na lugar ang mundong ito. Napagtanto ni Nino na ang mundo sa labas ng kabubatan ay hindi ang payapang lugar na inakala niya. Nagbabago ang lahat at sa kadiliman, naghihintay ang mga halimaw na nilalang. Kinailangan niyang harapin ang mga aswang, mga nilalang na hindi lamang malupit kundi marunong ding mag-transform sa sarili bilang normal na tao. At sa ganitong mundo, ipagpatuloy kaya ni Nino ang kanyang paglalakbay at tuklasin ang mga sikretong nakatago sa ilalim ng magandang hitsura na iyon. Isang madilim na umaga sa kabubatan, ang ambon na bumabalot sa mga puno, ang liwanag na tumatagos sa mga dahon. Bumalik si Nino sa kabubatan na nakakaramdam ng pagkabalisa habang naglalakad. Naglakad siya sa mga lumang daanan kung saan tanging huni ng mga hayop at katahimikan ang namayani. Matapos ang madugo at mapanganib na paglalakbay, bumalik si Nino sa kabubatan. Ang kanyang mga binti ay pagod, ang kanyang isip ay nasa kabuluhan, ngunit ang kanyang puso ay napuno ng isang hindi maipaliwanag na pakiramdam, isang pakiramdam na hindi niya maipahayag sa mga salita. Kailangan niyang makita muli si Berto. Kailangan niyang mahanap ang katotohanan, kailangan niya ng sagot. Nakatayo si Nino sa harap ng kuweba, kung saan nakaupo si Berto sa tabi ng apoy, madilim ang mga mata at nag-iisip. Tiningnan siya ni Berto ng malamig na tingin, ngunit hindi siya nagulat. Pagpasok ni Nino sa kuweba, hindi na nagulat ang kanyang guro na si Berto. Walang pagtataka o pagtataka ang mga mata ni Berto. Mag-alala lang. Parang kanina pa niya ito hinihintay. Nalaman ng bata ang dati niyang gustong itago. At ngayon, nabunyag na ang lahat. Nino, boses sa purahan, puno ng tensyon. Master Berto, nakilala ko sila. Ang mga aswang. Hindi biro. Sinira nila ang buong nayon. Sila kaya nilang mag-transform sa mga tao. Hindi ako makataka sa mga halimaw na iyon. Napatayo si Berto, nag-iisip ang mga mata, na para bang nag-iisip ng isang magandang desisyon. Si Berto ay nagsimulang magkwento ng mga nakaraang pangyayari, mga laban na kanyang sinalihan. Berto, sa malalim at mabigat na boses. Nino, ang nakita mo ay dulo lang ng iceberg. Nakalaban ko ang mga aswang, itong mga maitim na nilalang na sumalakay sa kabubatan at kalapit na mga nayon. Ngunit hindi lang sila ang mga halimaw na iniisip mo. Sila ay mga kaaway na hindi madaling talunin. Maari silang magbago ng anyo, mamuhay sa piling natin ng walang nakakaalam. At palagi silang naghahanap ng paraan para sakupin ang mundong ito. Umupo si Berto, dumidilim ang ilaw ng apoy sa kuweba. Sinimulan niyang ikwento ang kanyang masakit na nakaraan. Boses ni Berto, malungkot, puno ng kalungkutan. Noon, ako ang huling tagapagtanggol ng kabubatan na ito, ang tanging lumalaban sa mga aswang. Buong lakas akong lumaban, ngunit hindi ako laging nananalo. Ang mga labanang iyon ay hindi lamang madugo, ngunit marami rin akong kamag-anak at kaibigan. Kapag ang isang aswang ay nasakop ang isang nayon, sila ay lilikha ng isang permanenteng kadiliman na magiging sanhi ng lahat ng bagay na sinalakay at nawasak. Hindi lamang nila inatake ang katawan, kundi pati na rin ang kaluluwa. Umupo si Nino sa tabi ni Berto, puno ng determinasyon ang mga mata. Narinig na niya ang sinabi ni Berto,
Ngunit hindi kinaya ng kanyang puso ang kawalan ng kakayahan na nararanasan ni Berto. Nino sa determinadong tono. Pero teacher, hindi na ako makakatayo at manood pa. Hindi na lang natin itago. Dapat natin silang pigilan. Hindi ko hahayaang patuloy na sirain ng mga aswang iyon ang buhay ng mga inosenteng tao. Kung wala tayong gagawin, masisira ang lahat. Seryosong tumingin si Berto kay Nino, puno ng pag-aalala ang mga mata nito. Alam niyang hindi niya mapipigilan ang bata, ngunit sinubukan niya pa rin itong payuhan. Berto, sa mabigat, nakakatakot na boses. Nino, hindi mo naiintindihan. Hindi tayo maaaring lumaban habang buhay. Ang mga aswang ay mga nilalang na hindi madaling talunin. Matagal na akong sumuko sa pakikipaglaban. Alam kong kung magpapatuloy tayo, mamamatay lang tayo. Bawat laban ay nangangailangan hindi lamang ng lakas, kundi pati na rin ng malaking sakripisyo. At kung magpasya kang magpatuloy, kailangan mong magbayad ng sarili mong dugo at buhay. Hindi mo ito magagawa ng mag-isa. Tumayo si Nino, nagniningning ang kanyang mga mata sa hindi natitinag na determinasyon. Tumingin siya sa mga mata ni Berto, puno ng tibay ng loob ang mukha. Alam ni Nino na ito ay isang laban na hindi niya maaaring talikuran. Walang ibang pagpipilian. Hindi niya kayang talikuran ang mga inosenteng tao at hayaan ang mga aswang na patuloy na gumawa ng kaguluhan. Kinailangan niyang patuloy na lumaban, alam na ang kabayaran ay maaaring ang kanyang sariling buhay. Ngunit ang isang bagay na malinaw niyang alam ay kung hindi siya lalaban, ang mundong ito ay mahuhulog sa walang hanggang kadiliman. Nino sa determinadong boses. Master Berto, naiintindihan ko ang sinasabi mo. Ngunit hindi ako maaaring sumuko. Babalik ako sa nayon at lalaban ako. Hindi natin maaaring hayaan silang magpatuloy sa pagsalakay. Kailangan kong gawin ito. Tumingin si Berto kay Nino, puno ng pag-aalala, ngunit respeto rin ang mga mata nito. Alam niyang hindi na mababago ang desisyon ni Nino at hindi niya ito mapipigilan. Berto, sa malalim at mabigat na boses. Then you have made your decision. But remember, this is not a simple fight. You will face things you cannot imagine. But if you fight, you must make it worth it, and if you want to survive, you must learn to accept sacrifice. Tumingin si Nino sa malayo, ang liwanag mula sa apoy ang tumatanglaw sa kanyang mukha. Isang mahusay na desisyon ang nagawa, at ngayon ay kailangan niyang harapin ang kanyang pinili. Nagbago na ngayon ang paglalakbay ni Nino. Hindi na siya basta bata sa kagubatan. Siya ay naging isang manlalaban. Madilim ang nayon, madilim na ang kalangitan, at nagsimula ng bumuhos ang ulan. Sumapit na ang gabi sa mga simpleng bubong, naririnig ang kakaibang ingay sa lahat ng dako, at ang mga madilim na ilaw ay sumisinag sa mga bintana ng mga abandonadong bahay. Makalipas ang maraming buwan, sa wakas ay nakabalik na si Nino sa nayong dati niyang tinakasan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ang saya ng isang estranghero na naghahanap ng kalayaan. Hindi na mapayapa ang nayon. Ang mga aswang, ang maitim na nilalang na narinig niya, ay nasa lahat ng dako, sinasalakay ang bawat bahay, sinasalakay ang bawat inosenteng tao. Nakatayo si Nino sa tarangkahan ng nayon, puno ng determinasyon ang kanyang mga mata. Sa tabi niya, si Arcus, ang makapangyarihang leon na naging kaibigan niya sa kagubatan, ay nakatayong matatag na parang isang mandirigma.
Ang mga bagong kaibigan ni Nino na nakaligtas sa mga nakaraang pag-atake ay nagplanong sama-samang salakayin ang mga aswang na ito. Alam ni Nino na hindi ito simpleng labanan. Siya, si Arcus, at ang kanyang mga bagong kaibigan mula sa kabubatan ay nagplanong sumalakay. Upang mabawi ang nayong ito, upang mailigtas ang mga inosenteng tao sa malupit na kamay ng mga aswang, kailangan niyang lumaban hanggang wakas. At sa labanang ito, walang puwang para sa awa. Mabangis na labanan ang naganap. Ang liwanag ng siga ng apoy ay sumasalamin sa mga mukha na puno ng takot at determinasyon. Si Arcus ay sinugod sa isang aswang ng may kakilakilabot na puwersa, ngunit lumitaw din ang iba pang mga aswang na umatake sa mga kaibigan ni Nino. Ang labanan ay naganap na parang naggangalit na bagyo. Ang mga aswang ay lumabas mula sa kadiliman, nagbabagong anyo ng hindi mahuhulaan. Sumasalakay sila ng may kalupitan at kawalang interes, nang walang pagsasaalang-alang sa buhay ng mga tao na ginawa nilang kasangkapan para sa kanilang masasamang pakana. Mabangis na lumaban si Arcus, tinataboy ang bawat aswang ng napakatinding puwersa, ngunit hindi sila ganoon kasimple. Ang isa sa mga aswang ay umatake sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang isang kamag-anak na naging sanhi ng pagkalito at pagkakasala ng isa sa mga kaibigan ni Nino. Ang isa sa mga kaibigan ni Nino na si Tisoy ay inatake ng isang aswang. Ang aswang ay nagpapanggap na kamag-anak ni Tisoy. Nahaharap si Tisoy sa masakit na katotohanan nang mapagtanto niyang kinuha na ang kaluluwa ng kanyang matalik na kaibigan. Ang isa sa matalik na kaibigan ni Nino na si Tisoy ay inatake ng isang aswang na hindi niya inaasahan. Ito ay nagpapanggap na kamag-anak ni Tisoy, at si Tisoy, sa isang sandali ng kahinaan, ay hindi napagtanto ang katotohanan. Sa sandaling iyon, nang tumingin si Tisoy sa mga mata ng aswang, nadurog ang kanyang puso. Nasira lahat ng pinaniniwalaan niya. Isang buhay na nawasak, isang kaibigan na nawala magpakailanman. Napuno ng sakit ang puso ni Nino. Nakita niya ang mga sakripisyo ng kanyang malalapit na kaibigan, ng kanyang tapat na kaibigang si Arcus, at ang katotohanan ng mga desisyon na ginawa niya sa daan. Ang digmaang ito, hindi lang tungkol sa paghihiganti o proteksyon. Ito ay tungkol sa paggising, tungkol sa pagharap sa mga nakaraang pagkakamali. Hindi maikakailanin ninyo na ang mga sakripisyong ito, ang mga pagkalugi na ito, ay dahil sa mga desisyong ginawa niya. Napagpasyahan niyang lumaban, ngunit hindi niya akalain na magiging ganoon kalaki ang presyo. Sa gitna ng tensyon, humarap si Nino sa matandang aswang, ang pinuno ng umaatakeng hukbo. Ang liwanag ay kumikinang sa kanyang espada habang siya ay naghahanda para sa huling labanan. Sa pagharap sa kanyang huling kaaway, ang pinuno ng hukbong aswang, naramdaman ni Nino ang bigat ng lahat ng nangyari. Hindi na siya nakikipaglaban para sa paghihiganti o para protektahan ang mga inosente. Ipinaglalaban niya ang kanyang sarili para sa mga sakripisyong kanyang nasaksihan. Ngunit hindi magiging madali ang laban na ito, at kailangan niyang harapin ang sakit na hinding-hindi mabubura. Si Arcus ay inatake ng isang aswang, at namatay sa sandaling iyon. Baka sa mukha ni Nino ang sakit habang pinagmamasdan ang tapat niyang kaibigan na namatay. Si Arcus, ang kanyang tapat na kaibigan, na nakasama ni Nino sa kanyang mahirap na paglalakbay, ay namatay sa labanang ito. Sumabog ang sakit sa puso ni Nino habang pinagmamasdan ang kanyang huling kaibigan na namatay.
Ngunit ito rin ang sandaling napagtanto niya na, sa digmaang ito, ang sakripisyo ay hindi maiiwasan. At ang presyo ng tagumpay ay pagkatalo. Nag-isang nakatayo si Nino sa gitna ng labanan, dugo, alikabok, at mga durog na bato sa paligid niya. Tumingin siya sa mga mata ng dati niyang kaibigan, napagtanto na mananatili sila sa kanyang puso magpakailanman. Nang matapos ang lahat, nakatayo si Nino sa mga guho, nakatingin sa mga nawawala niyang kaibigan. Napagtanto niya na ang digmaan ay hindi na tungkol sa paghihiganti o proteksyon. Ito ay tungkol sa pagharap sa mga pagkakamaling nagawa niya, sa mga desisyong ginawa niya, at kung paano siya mabubuhay sa mga pagkalugi na iyon. At sa sandaling ito, naunawaan ni Nino na ang tagumpay ay hindi palaging nagdudulot ng kaligayahan, maaari lamang itong kapaitan, isang kamalayan sa kung ano ang nawala. Nakatayo si Nino na nakatingin sa malayo, kung saan kumupas ang mga huling ilaw ng larangan ng digmaan. Malamig na umaga noon, nababalot pa rin ng ambon ang kabubatan. Ang mahihinang sinag ng sikat ng araw ay nasala sa mga dahon, ang maputlang liwanag na nagliliwanag sa lupa na puno ng mga bangkay, bakas ng isang matinding labanan. Sa kabila ng pagkawasak, si Nino ay tahimik na nakatayo, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo, pagod ngunit puno rin ng determinasyon. Matapos ang madugong labanan, pagkatapos ng lahat ng sakripisyo, tumayo si Nino sa mga guho ng natitira. Napatay niya ang mga aswang, ngunit ang presyo ay masyadong malaki. Ang kanyang mga kaibigan ay patay na, ang kanyang mga mahal sa buhay ay wala na, at ang kabubatan, isang lugar na tinawag niyang tahanan, ay hindi nabuo. Ngunit sa puso ni Nino, may isang bagay na napagtanto niya na ang buhay ay hindi na maipagpatuloy sa nakaraan. Hindi siya makatayo sa masasakit na alaala na yon. Kailangan niyang mag-move on. Nino ang naglalakad sa daanan ng kabubatan, kung saan nakaligtas pa rin ang mga sinaunang puno sa digmaan. Tinignan niya ang mga galos ng labanan, ang mga sugat sa lupa, kung saan nahulog ang kanyang mga dating ng kaibigan. Umalingaw ang kanyang mga yabag sa katahimikan. Hindi na makabalik si Nino. Hindi niya kayang mabuhay sa nakaraan, sa mga masasakit na alaala at sa mga sugat na hindi na kayang hilumin. Ngunit kailangan niyang harapin ang isang bagong responsibilidad, isang responsibilidad hindi lamang sa kanyang sarili, kundi sa buong mundo. Siya na lang ang natitira sa mga digmaan, ang tanging nakatayo pagkatapos ng lahat ng sakit. Ang kagubatan na ito, ang lugar kung saan siya lumaki, ay mas kailangan siya kaysa dati. Nakilala ni Nino si Berto, ang kanyang matandang guro, sa isang liblib na bahagi ng kabubatan. Tiningnan siya ni Berto nang may pag-unawa, hindi na may payo o hinala gaya ng dati. Napagtanto ni Berto na si Nino ay lumaki na, at ngayon ay handa na siyang gampanan ang kanyang mga responsibilidad. Berto, sa mahina, emosyonal na boses. Ginawa mo, Nino. Ngunit ang tagumpay na ito ay hindi nangangahulugan ng katapusan. Kailangan mong ipagpatuloy ang paglalakbay na ito. Ang kagubatan na ito at ang mga nakapaligid na nayon ay hindi magiging mapayapa. Ang mga aswang ay laging hahanap ng paraan upang makabalik, muling mabuhay. Maaaring hindi mo na mababago ang lahat, ngunit maaari mong protektahan ang lugar na ito. Ikaw lamang ang makakagawa niyan. Tahimik na nakatayo si Nino na nakatingin sa mga mata ni Berto, na pagtantong hindi na niya ipinaglalaban ang sarili niya, kundi ang mundo sa paligid niya. Ramdam niya ang bigat ng misyon na dapat niyang balikatin.
Sa mga salita ni Berto, napagtanto ni Nino na hindi niya kayang ipagpatuloy ang buhay para sa kanyang sarili ng mag-isa. Hindi na siya bata sa kabubatan. Siya ang tagapag-alaga, ang tanging nakakapigil sa pagbangon ng mga aswang. Ngunit sa anong halaga? Kailangan niyang talikuran ang kanyang mga pangarap na magkaroon ng normal na buhay. Kailangan niyang mamuhay kasama ang malaking responsibilidad na ito at hindi niya alam kung kailan ito matatapos. Lalong lumakad si Nino sa gubat, hawak ang espadang ginamit niya sa pakikipaglaban noon. Kakaibang mga tunog ang umalingaw sa kabubatan, ang kaluskos ng hangin, ang tunog ng mga nahuhulog na dahon. Naramdaman niya ang presensya ng mga nilalang nakaharap niya noon. Ngunit habang lumalalim siya sa kabubatan, mas napagtanto ni Nino na kahit natalo niya ang mga aswang ay nandoon pa rin ang dilim. Ang mga nilalang ay hindi patay, sila ay naghihintay lamang. At kapag sila ay muling nabuhay, sila ay magiging mas malakas, mas mabangis. Hindi niya kayang harapin ang mga ito gamit ang mga armas. Kailangan niyang maunawaan ang mga ito. Kinailangan niyang gumawa ng paraan para pigilan ang kanilang pagbangon minsan at para sa lahat. Dumating si Nino sa isang tiwangwang na lugar ng kabubatan, kung saan nakatayo ang isang lumang templong natatakpan ng lumot. Sa loob ng templo, madilim ang liwanag, at ang mga sinaunang guhit sa dingding ay nagsasalaysay ng paglitaw ng aswang at kung paano sila tinatakan ng mga sinaunang tagapag-alaga. Sa sinaunang templong ito, nakatagpo si Nino ng mga sinaunang karakter, mga kwadro na naglalarawan sa aswang at sa kanilang pagsikat. Ito ay mga mensahe mula sa mga sinaunang tagapag-alaga na nakipaglaban upang maitakpan sila sa kadiliman. Ang hinahanap ni Nino ay higit pa sa pisikal na kapangyarihan. Dapat siyang makahanap ng isang paraan upang maitakpan ang mga nilalang na ito muli upang matigil ang kanilang pagkasira. At ito hindi magiging madali. Nakatayo si Nino sa templo. Ang madilim na liwanag mula sa lamparan ng langis ay nagliliwanag sa kanyang mukha, isang malakas na determinasyon sa kanyang mga mata. Naunawaan niya na ito ay isang misyon na hindi niya maaaring talikuran. Naunawaan din Nino na ang labanang ito ay hindi lamang labanan laban sa aswang, kundi laban sa kadiliman sa loob ng kanyang sarili. Kailangan niyang harapin ang mga pagkakamali ng nakaraan, ang mga sakripisyong ginawa niya. At higit sa lahat kailangan niyang tanggapin na walang buhay na darating ng walang kapalit. Nakatayo si Nino sa pagitan ng templo, sa pagitan ng dalawang mundo, ang kabubatan at ang ngayon. Kailangan niyang pumili ng landas, patuloy na protektahan ang kabubatan at sangkatauhan mula sa kadiliman, o talikuran ang kanyang misyon at mamuhay sa kadiliman ng nakaraan. Nakatayo si Nino sa pagitan ng dalawang mundo, ang kabubatan at ang ngayon, sa pagitan ng liwanag at dilim. Nakipaglaban siya, ngunit kaya ba niyang protektahan ang magkabilang mundo?